Pag sinabi mong hopya, kita mo, mali ka agad. Kung hopya ang pag-uusapan, matik na yan. Hashtag alam na dis. NBT nang dapat puntahan. Pero ngayong araw, hindi lang hopya o tikoy ang ipapatikim namin sa inyo. Dahil aalamin natin ang kwento sa likod ng kanilang tagumpay. Kaya kung ready ka na, sama ka na. Halika, food trip tayo. So nandito tayo ngayon sa NBT ng isa sa pinakamatandang hopya store dito sa Pilipinas. Kasama natin syempre ang kanilang owner na si Mr. Jeric Chua. Para naman, ipagsa-shopping ako ng hopya, mooncake, tikoy at iba pang mga pastries dito sa kanilang Pioneer Store. Ito yung flagship store natin. Flagship store. Ito yung, dito nagtagal ang NBT, no? Dati, yung original na yung nakita mo yung escalator na yan. Yan lang yung laki ng Natatandaan ko yan. Ganun na ako katanda. Oh my God. So, ito, nung huli, nakuha na natin to. So, medyo mas napalaki natin. Na-improve natin yung dami ng mga items natin. Yung mga iba't ibang, syempre, iba't ibang variants din natin, no? So, dati, during the 1980s, no? Pag sinabi mong hopya, ano lang yan, dalawang klase lang. Munggo. Munggo, tsaka Baboy. correct. May hopya hapon pa, di ba? Talagang alam ko ng... Alam nyo, mahilig ako sa hopyang munggo. Kasi naalala ko, nung nag-ROTC ako, di ba ang luma talaga ROTC nung college, ayan yung binibenta sa amin para kainin sa Fort Bonifacio. So talagang hopya eater ako noon pa. Naalala ko nga, Jerry, kasi for the longest time na hindi ako nakapunta dito sa Binondo. And then when I came back here, some few years ago, at nakita ko kung gaano nakalaki yung store ninyo, nagulat ako kasi sabi ko, ang naaalala ko ngang NBT before is yung medyo maliit corner store, tapos biglang sana siyang malaki. So, yun nga, syempre sa tulong ninyo, sa tulong ng lahat ng sumusuporta sa NBT, You're at least welcome. kahit paano na-i-improve natin yung store, na-i-improve natin yung mga choices ninyo, at syempre hindi lang tayo dito sa Binondo ngayon. No? Right now, we're at around mga 50 branches na nationwide. And correct me if I'm wrong, tama ba na 114 years old na ang NBT? Yes, this 2026, 114 na tayo kasi we've been around since 1912. Ako yung batch namin ngayon, we're the fourth generation owners of NBT. Nakatanggap ba ng 100,000 centenarian allowance ang NBT sa LGU? Unluckily, hindi daw kasama ang mga tindahan sa ganun eh. Tao lang. Kung mabubuhay ko pa ng ganun katagal. Pero anyways, sasamahan tayo ngayon ni Jeric para naman shopping galore tayo. At para mai-recommend niya sa atin yung mga bago niyong flavors at yung mga talagang nakasanayan ng bilhin ng mga kababayan natin. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Hindi na ako makapaghintay. Let's do it. Ayan. Let's go. Simulan natin dito, no? Ito yung nakasanayan mo noon, no? Yung munggo, tsaka yung baboy. Sa atin, hindi natin siya tinatawag na baboy, tinatawag siyang kundol dahil yung products natin ina-export natin. Kung ano yung binibenta natin dito locally, hindi yung ina-export natin, and we don't put pork. Kundol talaga siya. Tapos meron siyang sibuyas, so naglalasa siyang parang baboy. So yung mga non-pork eaters dyan, wag po kayong mag-alala dahil lang sa pangalan lang po siya hopyang baboy, pero actually kundol siya. Yes. Minsan nga naglalasa pa siyang onion. Kasi meron siyang sibuyas talaga. Pero dahil nga marami naghahanap ng hopyang baboy, no, naisip namin last year na gawa tayo ng something na hopya na kakaiba. No? So last year gumawa kami for National Hopya Day ng kakaibang hopya. Ito yung hopyang sisig. Ito talaga may baboy sa loob. Alam mo, namataan ko na to kanina. Pero hinihintay ko lang na si Jeric ang magsalita. Kasi very revolutionary tong hopyang sisig.
Actually, mas maganda yan kung matikman mo na ngayon. I think yung para titikman to. Diyan tayo talagang Yan. aarangkade. Yung tikiman portion. Hindi na natin kailangan hintayin pa na matapos tong interview. Tikim lang ng tikim. Yes. So ito, meron talaga siyang baboy. Yes, may baboy talaga yan. So savory sweet ba to? Try mo. Try mo. Kasi naman tanong pa ako ng Tapos tanong. balitaan mo ako, Hindi ko ha? na lang kagatin. Very interesting. Savory, pero alam mong hopya siya. Kaya, ang weird sa yung utak mo pinaglalaroan ka. Kasi yung utak mo sinasabing kumakain ka ng hopya, pero you're tasting something savory. Very interesting. And I think this is something that will grow on you sa pagkain mo. Feeling ko nakaka-addict to, lalo na pagka may kasamang Beer. ayun. Hindi sa akin ang galing yan. Yun sinasabi namin. Wholesome show tayo. Oo. Ang Engbitin very wholesome, di ba? Lahat ng flavors namin talagang pwedeng pang buong pamilya. Pero sabi nga sa amin ito lang daw ang nag-iisang hopya na beer match. Kita nyo? Hindi pa sa akin sinasabi ni Jeric. Alam ko na kagad kung saan perfect ang combo nitong hopya, sisig. Ganon. Ibig sabihin, effective ang flavor. Congratulations. Yes. And syempre, dito makikita nyo naman, ito yung kung saan, ito ang nagpasikat sa Engbitin. Ito ang bumuhay sa Engbitin yung hopyang ube. Yan. Kaya ito hindi pwedeng mawala. Naalala ko nung nauso. Talagang everybody's talking about hopyang ube. And saan ka pa bibili nun? Sa Engbitin lang. Engbitin ang nag-start ng iba't ibang flavor. Sabi ko nga natin, nag-start yan hopya munggo, hopya baboy. Then nagkaroon tayo, pinakaunang modern flavor natin is hopyang ube. Tapos nagkaroon na tayo ng iba-iba. May pandan, may red mongo. Speaking of buko pandan, syempre sasama natin yan sa shopping list natin. Yan. May red mongo. At ito yung sa mga sinaunang mga innovations namin. No? Ito yung hopya kombi. Ano Bakit siya kombi? Kasi makikita mo ano siya, 2 flavors in 1. Yan, so itong hawak mo ngayon yung ube keso. Meron tayong ube pastillas, meron tayong ube keso, ube pastillas, saka ube langka. So, 2 flavors in 1. 2 flavors in 1. So yun yung mga medyo naging innovations natin. Tapos ito mochi pia. Ba't siya tinawag na mochi pia? Chipya. Bakit? Kasi combination ng mochi. Mochi tsaka hopya. Hopya na may tikoy sa gitna. Diba? Oh my God, tapos ube makapuno pa yung flavor. Yes. So, hindi lang isa ang kukunin ko nito. 2. Walang problema. Sige. Tapos ito, isa pa. Merong mga naghahanap. Alam mo, Ang dami. isang yung ano ang binibili ng mga tao pagka Mid-Autumn Festival or Mooncake Festival? Mooncake, diba? Mooncake, yeah. Yes. So, sabi nila, ano ba yung pwedeng gawing na pang araw-araw na mooncake? So, gumawa tayo ng hopya na Munggo Supreme. Ito naman yung hopya na may salted duck egg sa gitna. Oh my God, I think ito yung pinaka-may-enjoy ko sa lahat ng hopya ngayon na hindi ko pa natitikman. Kasi, hopya eater ako, Munggo flavor. At dahil Supreme to, nako, ewan ko na lang, hindi pa matuwa si Supremo. At syempre, sabi ko nga hindi lang naman tayo kilala sa hopya, no? Meron din tayo isa sa mga kilalang product natin is yung mga mooncakes natin. Yes. And this year ang nailabas naman natin is yung ito pistachio katay. Alam mo yung Dubai chocolate? Yes. Yung merong pistachio, Yes. tapos merong yung malutong-lutong. Yes. Ginawa natin siyang mooncake. Ito yan. Yes. At ang Dubai chocolate was invented by a Filipino, correct. O diba? Kaya naman, na-invent ang Filipino, ang pagpapa-level up dapat Filipino rin. Diba? Congrats, Jerry. Kasi Thank you, I think thank this you. one is very innovative and very creative. Pistachio, Hatay Pea. Yes. Okay. Isama natin yan sa basket. Yan. And Walang syempre, kawala. aside from that, yung ibang mga hopya pa natin, yung mga mid-floss na hopya, yung mahu, di ba? Ang dami talaga. Meron tayong pineapple Ang cookie. piyaya kayo rin. Yes, may gawa rin tayo. May mga piyaya rin tayo. Okay. So, talagang from a modest na 2 flavors of hopya,
Ngayon, I think we're around 25, ganun. So, iba talaga. That's what you call a Ino- success story. Hindi naman, sa tulong ninyo. Ang importante sa amin talaga is, ang NBT kilala kami sa innovations. Oo. Diba? Dapat So, ang gusto namin lagi, pag pumunta kayo ng NBT, lagi kayo merong bagong masusubukan, bagong matitikman, bagong mamahalin. At makikita mo yun nandun, meron ka nakikita ang kulay green. Yes. Yan. Yan ang king of all fruits. Durian. Ang tanong ko, ang durian ba ninyo is the one galing from Davao? Galing Davao. Okay. Yeah, because sa Malaysia, ito ang kanilang national fruit and they call this king of fruits talaga ang durian. So, dahil dyan, kuha pa ako ng isa. Ayan, so ang saya-saya na. Ang saya-saya mag-shopping dito sa NBT. Lalo na kung alam mong hindi mo alam kung sino yung magbabayad. Alam So mo, what I'm saying is that aside from that, di ba sabi ko nga dati, kilala tayo, hopya, kikoy, mooncakes, ganun lang. Since nagkakaroon na tayo ng mga iba't ibang mga restaurants, mga gumagawa tayo ng iba't ibang dim sum, talaga sarili tayong gumagawa. So makikita nyo, nagbebenta rin tayo, meron tayong mga siomay, may mga binibenta tayong mga hakaw, dumplings, maliliit na siopaw, yung kikiam. So lahat to, pwede mong ma-enjoy sa bahay. mga heat and serve. Yes, heat and serve. And iba, ipa-fry mo lang. So, napakasimple, no? Okay. At meron pa tayo, Sausage alam mo yung... ba yan? No, ito yung kikiam. Yung Tsaka kikiam na Camaron, parang meron ito, ng ano. ito Camaron to ngayon. Camaron relleno. Okay. So, meron tayong mga ganito para naman yung mga tao, alam mo ngayon, napaka-busy na ng mga tao eh. Hindi na natin kaya yung lahat lulutuin mo from scratch eh. Oo. So ngayon, to make life easier for Filipinos, gumagawa lang tayo ng mga ready na lang na iinitin mo na lang, ipiprito mo na lang, okay na. Kasi nga, yung bilis ng pamumuhay ngayon, sometimes you do not have much time na to Yes. prepare food. Lalo na kung working family kayo, working parents, di ba? Tapos wala namang kasambahay na Tama. makakatulong sa inyo. So, pero maliban dyan, hindi na ako makakatiis. Gusto kong tikman ang durian hopya. Teka, bago mo tikman yan, Ay, may papatikim ako sa yung iba. Naku. Kasi medyo malakas ang lasa ng durian. Malakas ang lasa ng Oo, durian. malakas ang lasa ng Sige, durian. may papatikim daw sa akin na nakaka-excite. Alam mo dati, di ba, pag sinabi mong hopya, paano mo kakainin ng hopya? Ha? Kakagatin. Pero normally mainit or at ambient temperature, di ba? Yeah. May ginawa tayong hopya na ito yung sabi namin ng hopya na pambata. Okay. Bakit? Kasi itong hopya na to, kinakain mo na malamig. Ay, Diba? alam mo, Kasi- bilang hopya eater ha, ay hindi ako hindi ko masyadong type na yung malamig na hopya. It should be, for me, room temperature. Okay Room na sa akin. temperature. Oo. Pero try mo to. Ito, What is meron this? tayong tatlong klaseng flavor dito. Meron tayong hopya custard classic. Ito parang leche flan. Okay. Meron tayong custard ube, which is parang ube ice cream. At meron tayong isa nito, ito yung tinatawag nating buko custard. So parang ako kumakain ng buko pie. Etong mga to, isang in-mind na ginawa dito is para sa mga nasa abroad, yung mga OFWs. I mean, pag nasa abroad ka, gusto mong kumain ng something na comfort food mo na galing Pilipinas. Eh. Pero hindi ka naman basta-basta makakakain ng buko pie. Hindi ka basta-basta makakakain ng leche flan. So ginawa namin, pinasok namin sa loob naman ng hopya. Okay. At ang pinagkaiba na to is kinakain mo nga siya ng malamig. Ng malamig. So try mo to. Susubukan natin to. Sa labas, para lang siyang ordinary Normal na na hopya. hopya. Pero you can feel na malamig siya. And I think this should be kept refrigerated, tama? Yes. O sige, subukan na natin. Sarap. Sarap naman. So, malamang, like ko sabi, kasi iba yung sa NBT ginagawa natin is we really do experiments na yung hindi mo madalas makikita sa iba na normally laging matamis, laging laging kailangan ambient or hot. Saka hindi masyado matamis. Yes. So, gumagawa tayo ng mga kakaibang mga twist sa mga paborito nating hopya. Very
My name is Sid Marandrade. You can call me Sid. By profession, isa ako sa technical director ng DATV. Actually, sa tagal na paggawa ng Voice Talent, wala pa. Dito pa lang. Ito ang first time ko sa Voice Talent na lalabas sa telebisyon. Pero noon, nung nagtatalent ako noon sa mga pelikula at saka sa TV, siguro yung challenges na makakaharap ko sa paggawa ng radio drama is yung karakter na hindi ako pamilyar dahil yung wala sa totoong karakter ko, yung gagampanan kong karakter sa isang kwento. Abangan po ninyo ang aming bagong programa, ang radyo drama sa DATV. Ang dating naririnig ninyo sa radyo ay makikita nyo na sa inyong telebisyon. Abangan po ninyo ang kwento, katatawanan, kalungkutan, pag-ibig dito sa radio drama sa DATV. Panalo sa flavors yan. Yes, sir. Siyempre, hindi ko na siya tinagalog para mas okay naman pakinggan. This is Ben Espina at samahan niyo ako sa pinakamasarap at pinakabagong palabas sa balat ng TV. Let's do this. Titikman ko na siya. Hindi na natin kailangan hintayin pa na matapos tong interview. Tikim lang ng tikim. Igagala ko kayo sa mga patok na kainan na may masayang chikahan. Kailangan mo ito mamaya kasi medyo mahaba-haba pa ilalakarin mo. Kaya tikman mo na. Sabi nga ng mga kaibigan ko sa kanto dyan hindi ko pa malasahan, kaya isa pa. So sa tingin nyo ba kaya kong gawin tong ganito? Hindi, tutusukin mo yan. Dahil hindi mo yung mabubuhat, ang laki Ano pa ba hintayin natin? Let's go! Kaya kung ready ka na? Kung ready ka na? Kaya kung ready ka na, sama ka na! Tara, food trip tayo! Tara, food trip tayo! Sama ka na! Tara, food trip tayo! Simula na ngayong February 3, 1:00 ng hapon, dito lang sa DATV Channel 31. Join me. Thank you, thank you. So ito naman, itong kikiam. Ano to Raymar Gutierrez here. Ang inyong paboritong TV travel program ay mapapanood nyo na ilang tulog na lang dito sa DATV. Kaya samahan nyo kong libutin ang buong mundo at tara, pasyal tayo! Pasyal tayo, noon na mapapangiti ka mula simula. Tara na, sama ka na, pasyal tayo. Ayun na. Hello, ako po si Alan Ortega, ang director-producer po ng radyo drama sa TV. Isa pong napakagandang proyekto ng DATV. Kung dati po ay napapakinggan nyo lang po sa radyo ang mga drama, ngayon po narito na po, inilagay na po sa TV. Hindi nyo lang po napapakinggan, kundi mapapanood nyo pa po. At makikita nyo na rin ang mga magagaling na mga drama talents ng on-cam. Sana po suportahan niyo po ang project namin ito. Napakaganda po nito. Abangan niyo po, malapit na malapit na. Ilang tulog na lang. Abangan ngayong Pebrero 2026 sa DATV. Ang paborito nating pinakasikat na turingan ng bayan muling magbubukas. Kasama ang mga celebrity, personalidad at mga kababayan nating dala ay kwento at karanasan. Kasama ang #1 pawn broker ng bansa, Pawn Master Boss Toyo. Pinoy Pawn Stars. Good news! Lots of players! Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. 3 dekada ng kasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa. At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game. Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan. Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
At may gagalati pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos na yun ngayon! Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649 dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na. Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos! At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon. Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na! So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot bearing games. Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro. Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. Kaya araw-araw, let's play Lotto! Let's immerse ourselves in a documentary series that connects us with the global community through human interest stories. These vital films will take us in new places with compelling visuals and brilliant storytelling, empowering each viewer with new ways of engaging with the world. 52 documentary of Voice of America. I went to shopping mall. I went with my wife. My wife! Radyo Drama sa DATV, malapit na! Abangan! 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 Innovative. Ayun yung tama yung sinabi ni Jerry. If you want to keep your presence in the industry, you have to keep on innovating. Kailangan creative ka kasi after a few years, yung mga tao masasanay na sa lasa at mawawala na yung excitement. Kaya kailangan makaisip ka pa ng mas marami pang variation saka mga iba pang mga mixes ng flavors para merong bagong matitikman yung mga parokyano. Ang tanda ng parokyano, ang matandang tao. Let's go! So, So yun. meron ka rin mga candies, Yes, meron tayong yung mga Filipino na native native delicacies, diba? Makapuno balls, meron tayong mga pastillas. So, lahat yan. So yung dami ng... Kasi nakikita ko may mga biskwit pa kayo. So yung dami talaga, yung lawak ng mga products ninyo, talagang nag-multiply na siya over the years, no? Yes. And ilan na ang branches nyo outside Binondo? Total around 50 tayo. 50 branches na ngayon. 50. Is this all over the Philippines na? All over Luzon. Luzon pa lang. What about, have you branched out sa Visayas? Well, and alam mo, Mindanao? isa sa natin dito ngayon is, ang ABTin kasi yung products natin, wala tayong nilalagay na preservatives. Yun yung Kaya- pinagmamalaki namin, kaya laging bago yung produkto. Pero, dahil wala tayong preservatives, medyo mas mabilis Mas masira. perishable. So, hindi natin kayang dalhin siya ng ganong kalayo. Pero yung 50 ha, sa Luzon pa lang, ang dami na niya. So, pero ang tanong ko, may franchise program ba kayo? Walang franchise sa ABTin eh. Isang reason lang kung bakit. Kasi ang ABTin, sabi ko nga yung products namin mabilis masira eh. Gusto ko pa man din mag-franchise. ang way lang para maprotektahan namin yung quality ng produkto is makontrol namin yung lahat ng stores. Oo. So, kasi halimbawa, 7 days lang yung buhay ng product. 5 days, yun na namin ibebenta. Kunyari. So, ikaw ba, kung ikaw franchisee, binili mo yan ng 5 days pa lang, alam mo naman, di pa sira.
anong gagawin mo? True. Oo. Ipupush mo pa rin yan eh. Oo. So, hindi mo makikip yung quality ng products. That's why we opt na hindi kami magpa-franchise. Di bale, dahan-dahan na lang kaya naman natin. Pero tawag dito, itong mga, magsimula tayo sa Hopia. Yung mga Hopia ninyo, may factory kayo. Yes, meron. Saan banda yan ang mapuntahan? Sa Manila. Manila lang rin. Sa Pero Manila. Hindi mo na sabihin kung saan. Secret. Secret na natin. Oh my God, amoy ko na kagad yung durian. Ganon ka-potent yung flavor ng durian. And I think tama ka nga, Jeric, no? Yung pag-handle nung food at yung expiration niya is very delicate. Yes. And kailangan mo talagang bantayan if you want to keep the quality. Correct. At dahil dyan, titikman ko na to. Yung mga mooncake ninyo, yung mga tikoy ninyo, tawag nito, may pagawaan din kayo. Same pagawaan ng hopia. Hiwalay. Saan naman yung isa? Sa Manila pa rin. Manila. Akala ko sa QC naman yung isa. Para maiba lang. Tapos, maliban sa hopia, which is I think ay ng pinakamabilin yung products, ay yung tinatawag natin reliable dog. Kasi talagang meron bibili ng hopia. Ang tikoy ba, maliban sa Chinese New Year, gaano Well, kalakas ang sa atin ang bentahan? tikoy available naman tayo full year round. Kahit yung mooncake sa atin eh. Pero syempre, hindi na siya sing dami ng pag-season, tsaka hindi rin sing dami ng variants. So yung mga mas fast-moving, yung mga dinidim namin na pang araw-araw na variants na available. Sa ngayon ba, dahil ngayon ay bagong taon, kapapasok pa lang ng 2026, naghahanda na ba kayo para sa paparating na Chinese New Year? Yes. So ngayon pala, nag-start na tayong gumawa ng paghahanda para naman at least siguradong may makukuha kayong hopia, may makukuha kayong tikoy by Chinese New Year. Ang process nyo ba, nagsisimula pa yan the year before, like last quarter of the previous year? Oh yeah, kasi kailangan namin planuhin eh. Planning, oo. Kailangan namin planuhin. Una, anong product yung ilalabas namin? Diba? Sabi ko nga, every year, pagpunta ka sa amin, laging merong bago. So, last year pala, pinag-uusapan namin, ano ba dapat ilabas nating bago? Nawintang talaga ako dun sa sisig. Ano yung mga ingredients na kailangan nating handa, gaano ba karami? Kasi kailangan natin planuhin yan. Kasi alam mo naman, lalo na ngayon, yung prices talaga is diba? So, tayo naman, hindi tayo basta-basta makakapagtaas ng presyo. So, we have to plan for all of this. Meron akong suggestion. Dahil nakapag-labas na kayo ng hopia sisig, kailangan, ang susunod yan, yung sizzling naman. Sizzling hopia. Dapat yung serving suggestion niya nasa hot plate. Pag nilagay mo dun yung hopia, magtatalsikan, tapos merong itlog, malapit na niya akong patukan. Anyways, ang dami pa pong mga iba't ibang products ang may offer ng NBTin dito sa kanilang shop at definitely sa iba't ibang shop nila, 50 branches all around Luzon. Kaya naman mga kababayan, kung naisipan yung bumili ng hopia, mooncake, tikoy, alam nyo naman kung saan pupunta. At ngayon, mas madami pa silang naidagdag sa kanilang line of products. Kaya pwede nyo dalawin ang kanilang, I think meron kayong social media platforms, right? Yeah, we're nasa NBTin Chinese Deli on Facebook. Okay, pwede na lang nilang i-google yan tapos makikita nyo na yung mga line-up nila at baka makita nyo pa yung mga susunod nilang mga ilalabas ngayong taon or sa susunod pa or mga 10 years ng tagal. 10 Basta, years. ang ini-ensure lang namin na every time pumunta kayo sa NBTin, sigurado meron kayong bagong magugustuhan, bagong mamahalin. Bagong magugustuhan, bagong mamahalin, may hugot. May hugot. Oh, wala pa yung beer niya na doon sa hopia sisig, may hugot na. But anyways, talaga namang nakaka-happy dito sa store na to kasi hindi lang flavors ang makikita mo, pati yung colors nagpa-pop up talaga sa paningin mo. Talagang maengganyo kang kuha dito, kuha doon. Oh, just make sure na may pambili ha. So, actually, alam mo, ba't ako nakasunod sa'yo? Tinitingnan mo ba? Tinitingnan ko para siguradong pag-alis natin eh. Akala ko naman ikaw yung pipirma. Ako okay nga. na yan. Good to go na yan.
Ayun. Nako, ganyan lang po talaga kami ni Jeric kasi magkaibigan po talaga kami. Ayan. Nako, Jeric, maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam sa kanila, if you can invite them to come to your store at yung operating hours ninyo. Okay. So, dito po sa flagship store ng ABD, we're located at 628 Ongpin Street, Binondo, Manila. Malapit lang po. Pag nakita ninyo, paglabas ninyo, yan na po yung Binondo Church. And we're open po from 7 a.m. until 10 p.m. So, hopefully po, maka-drop by kayo, especially during itong papalapit na Chinese New Year. Talagang napakasaya rito sa Binondo. Maraming salamat, Jeric. At ito si Ben, ang inyong host. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating episode ng Tara, Food Trip Tayo! Maraming salamat, Jeric. At ito si Ben, ang inyong host. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating episode ng Tara, Food Trip Tayo! Meron tayong mga pastillas. So, lahat yan. So yung dami ng... Kasi nakikita ko may mga biskwit pa kayo. So yung dami talaga, yung lawak ng mga products ninyo, talagang nag-multiply na siya over the years, no? Yes. And ilan na ang branches nyo outside Binondo? Total around 50 tayo. 50 branches na ngayon. 50. Is this all over the Philippines na? All over Luzon. Luzon pa lang. What about, have you branched out sa Visayas? Well, and alam mo, Mindanao? isa sa natin dito ngayon is, ang ABD kasi yung products natin, wala tayong nilalagay na preservatives. Yun yung Kaya- pinagmamalaki namin, kaya laging bago yung produkto. Pero, dahil wala tayong preservatives, medyo mas mabilis Mas masira. perishable. So, hindi natin kayang dalhin siya ng ganong kalayo. Pero yung 50 ha, sa Luzon pa lang, ang dami na niya. So, pero ang tanong ko, may franchise program ba kayo? Walang franchise sa ABD eh. Isang reason lang kung bakit. Kasi ang ABD, sabi ko nga yung products namin mabilis masira eh. Gusto ko pa man din mag-franchise. ang way lang para maprotektahan namin yung quality ng produkto is makontrol namin yung lahat ng stores. Oo. So, kasi halimbawa, 7 days lang yung buhay ng product. 5 days yun namin ibebenta. Kunyari. So, ikaw ba, kung ikaw franchisee, binili mo yan ng 5 days pa lang, alam mo naman, di pa sira. Anong gagawin mo? True. Oo. Ipupush mo pa rin yan eh. Oo. So, hindi mo makikip yung quality ng products. That's why, we opt na hindi kami magka-franchise. Di bale, dahan-dahan na lang, kaya naman natin. Pero tawag dito, itong mga... Magsimula tayo sa hopya. Yung mga hopya ninyo, may factory kayo. Yes, meron. Saan banda yan ang mapuntahan? Sa Manila. Manila lang rin. Sa Pero Manila. Hindi mo na sabihin kung saan. Secret. Secret na natin. Oh my God, amoy na amoy ko na kagad yung durian. Ganon ka-potent yung flavor ng durian. And I think tama ka nga, Jeric, no? Yung pag-handle nung food at yung expiration niya is very delicate. Yes. And kailangan mo talagang bantayan if you want to keep the quality. Correct. At dahil dyan, titikman ko na to, yung mga mooncake ninyo, yung mga tikoy ninyo, tawag nito, may pagawaan din kayo. Same pagawaan ng hopya. Hiwalay. Hiwalay. Saan naman yung isa? Sa Manila pa rin. Manila. Akala ko sa QC naman yung isa. Para maiba lang. Tapos, maliban sa hopya, which is I think ay ng pinakamabili niyong products, ay yung tinatawag natin reliable dog. Kasi talagang meron bibili ng hopya. Ang tikoy ba, maliban sa Chinese New Year, gaano Well, kalakas ang sa atin ang bentahan? tikoy available naman tayo full year round. Kahit yung mooncake sa atin eh. Pero syempre, hindi na siya sing dami ng pag-season, tsaka hindi rin sing dami ng variants. So yung mga mas fast-moving, yung mga dinidim namin na pang-araw-araw na variants na available. Sa ngayon ba, dahil ngayon ay bagong taon, kapapasok pa lang ng 2026, naghahanda na ba kayo para sa paparating na Chinese New Year? Yes. So ngayon pala, nag-start na tayong gumawa ng paghahanda para naman at least siguradong may makukuha kayong hopya, may makukuha kayong tikoy by Chinese New Year. Ang process nyo ba, nagsisimula pa yan the year before, like last quarter of the previous year? Oh yeah, kasi kailangan namin planuhin eh. Planning, oo. Kailangan namin planuhin. Una, anong product yung ilalabas namin? Diba? Sabi ko nga, every year papunta ka sa amin, laging merong bago. So,
last year pala pinag-uusapan namin, ano ba dapat ilabas nating bago? Ano yung, talaga ako dun sa sisig. ano yung mga ingredients na kailangan nating handa, gaano ba karami? Kasi kailangan natin plaruhin yan. Kasi alam mo naman, lalo na ngayon, yung prices talaga is diba? So, tayo naman, hindi tayo basta-basta makakapagtaas ng presyo. So, we have to plan for all of this. Meron akong suggestion. Dahil labas na kayo ng opia sisig, kailangan ang susunod dyan yung sizzling naman. Sizzling hopya. Dapat yung serving suggestion niya nasa hot plate. Pag nilagay mo dun yung hopya, magtatalsikan, tapos merong itlog, malapit na niya akong patukan. Anyways, ang dami pa pong mga iba't ibang products ang may offer ng NBTin dito sa kanilang shop, at definitely sa iba't ibang shop nila, 50 branches all around Luzon. Kaya naman mga kababayan, kung naisipan yung bumili ng hopya, mooncake, tikoy, alam nyo naman kung saan pupunta. At ngayon, mas madami pa silang naidagdag sa kanilang line of products. Kaya pwede nyo dalawin ang kanilang, I think meron kayong social media platforms, right? Yeah, we're nasa NBTin Chinese Deli on Facebook. Okay, pwede na lang nilang i-google yan, tapos makikita nyo na yung mga line-up nila, at baka makita nyo pa yung mga susunod nilang mga ilalabas ngayong taon or sa susunod pa, or mga 10 years ng tagal. 10 Basta, years. ang ini-ensure lang namin na every time pumunta kayo sa NBTin, sigurado meron kayong bagong magugustuhan, bagong mamahalin. Bagong magugustuhan, bagong mamahalin, may hugot. May hugot. Oh, wala pa yung beer niya na doon sa Hopya Sisig, may hugot na. But anyways, talaga namang nakaka-happy dito sa store na to, kasi hindi lang flavors ang makikita mo, pati yung colors nagpa-pop up talaga sa paningin mo. Talagang maengganyo kang kuha dito, kuha doon. Oh, just make sure na may pambili, ha. So, Actually, alam mo, ba't ako nakasunod sa'yo? tinitingnan mo ba? Tinitingnan ko para siguradong pag-alis natin Akala ko naman ikaw yung pipirma. Ako Okay na nga. yan. Good to go na yan. Ayun. Nako, ganyan lang po talaga kami ni Jeric, kasi magkaibigan po talaga kami. Ayan. Nako, Jeric, maraming salamat. Pero bago tayo magpaalam sa kanila, if you can invite them to come to your store at yung operating hours ninyo. Okay. So, dito po sa flagship store ng NBTin, we're located at 628 Ongpin Street, Binondo, Manila. Malapit lang po. Pag nakita ninyo, paglabas ninyo, yan na po yung Binondo Church. And we're open po from 7 a.m. until 10 p.m. So, hopefully po, maka-drop by kayo, especially during itong papalapit na Chinese New Year. Talagang napakasaya dito sa Binondo. Maraming salamat, Jeric. At ito si Ben, ang inyong host. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating episode ng Tara, Food Trip Tayo!